Sa simula ng kwento, makikilala natin si Ho Yuanjia, isang batang lumaki na may iisang pangarap, maging pinakamalakas na mandirigma sa kanilang lugar. Pero may problema. Mahina ang kanyang katawan at ayaw ng kanyang ama na siya ay matuto ng martial arts. Para sa kanyang ama, ang tunay na lakas ay hindi ginagamit para manakit. Pero hindi ito pinakinggan ni Ho Yuanjia. Palihim siyang nagpraktis hanggang sa unti-unti siyang gumaling. Lumipas ang mga taon at naging isa siyang kilalang fighter. Isa-isa niyang hinahamon ang mga kalaban at halos lahat natatalo niya. Dito nagsimula ang kanyang pagtaas. Pero kasabay nito, lumaki rin ang kanyang yabang. Hindi na siya lumalaban para sa dangal, kundi para sa pride. Hanggang sa dumating ang isang laban na nagbago ng lahat. Hinamon niya ang isang master mula sa ibang lugar. Sa sobrang galit at ego, hindi niya napigilan ang sarili. At napatay niya ang kalaban. Dahil dito, nagalit ang pamilya ng kanyang napatay. At habang wala siya sa bahay, isang trahedya ang nangyari. Pinatay ang kanyang ina at ang kanyang anak. Sa isang iglap, nawala lahat sa kanya. Dito nagsimula ang kanyang pagbagsak. Punong-puno ng guilt at sakit, tumakas siya at naglayag palayo. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hanggang sa napunta siya sa isang maliit na nayon kung saan tahimik ang buhay. Doon niya nakilala ang isang babae na tumulong sa kanya. Hindi siya hinusgahan. Sa halip, tinuruan siyang mabuhay muli. Unti-unti, natutunan ni Ho Yuanjia ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin ng dahas at hindi lahat ng panalo tunay na tagumpay. Pero hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Dahil sa panahong iyon, ang China ay hinahamon ng mga banyagang mandirigma at maraming Chinese ang pinapahiya. Kaya bumalik si Ho Yuanjia. Pero ibang tao na siya ngayon. Hindi na siya ang mayabang na mandirigma. Ngayon, lumalaban siya para sa dangal ng kanyang bansa. Sumali siya sa isang malaking tournament laban sa foreign fighters. Isa-isa niyang hinarap ang mga kalaban. Hindi para patayin, kundi para ipakita ang tunay na disiplina ng martial arts. At sa huling laban, alam niyang may daya. Nilason siya ng kanyang kalaban, pero kahit nanghihina siya, tinuloy niya ang laban. Hindi para manalo, kundi para ipakita kung ano ang tunay na lakas. Sa huli, bumagsak siya, pero sa pagkatalo niya, nakuha niya ang respeto ng lahat at doon niya napatunayan na ang tunay na mandirigma hindi sinusukat sa dami ng panalo, kundi sa puso at prinsipyo.